Yan, so hello guys. Dito tayo ulit sa channel ko. Yan. So, tuturo ko ngayon ay paano mag-install ng 4-channel Bluetooth relay. Kung makikita nyo sa diagram. Yan, ito. So, bago natin i-install to, yan, kailangan natin ng maglagay ng wire dito sa, ang tawag dito, parang lock screw. Yan. Yan. Yan, so ito yung Bluetooth natin, yung 4-channel relay. Kung titignan natin dun sa sa ignition switch, yan yung makikita dito sa diagram natin. Yan, so yung lalagyan ng wire natin dyan ay yung normally open tapos common. Tapos sa starter naman, normally open, yan, tapos common. Sa alarm switch, yan, normally open tapos common. Sa switch naman, ito lang yung naiiba. Yan, common tapos normally close. Yan. So, lagyan natin ng wire. So pagkatapos natin lagyan ng wire to, yan. Lagyan na natin ng label yung yung mga wire bago natin balutin para hindi na tayo malito pag ikakabit natin sa sa designated na connection nila. Yan, tulad ng example yan. Makikita yun, nilagyan ko ng sinulat ko lang sa kamay yan. Yan. So pagkatapos ng label yan, pwede na natin balutin. So ang ko dito, ang ginamit kong pambalot ay yung goma, yung interior ng gulong. Kasi mas maganda rin to kasi hindi nagmo-moist. Huwag yung cellophane, yung plastic, nagmo-moist yung pag mabasalan kahit sa sa labas. Mag-moist sa loob. So para maiwasan natin masira yung module natin sa moist. Iwas mag short circuit yung natin module. Yan. So pagkatapos ng yan, sigundahan natin ng electrical tape. Yan, balutan natin ng buong electrical tape. Yan, pwede na natin kabit to. So tapos na natin lagyan na yung yung module dito sa connection ng mini relay. Tapos dito sa supply ng module. Yan. So ang susunod natin ay magtatap na ng wire sa ignition switch. Makita natin sa diagram. So hanapin natin yung kulay brown at long wire. Diyan natin itatap yung yung normally open at common ng ng mini relay. Yan, kahit mag-plate na dyan, walang problema. So, punta tayo sa i-install natin sa motor, AX 155. So, ang gagawin natin, baklasin natin yung kailangan baklasin yung mga bearings. Yan, para nakita natin yung wire. Yan, yung harap, baklasin natin yung harap. Yan. So pagkatapos natin baklasin, tungo tayo sa ignition switch niya. Yan, hanapin natin yung wire niya. Pagunitin natin yung connector niya. So pagkatapos natin ugutin, kuha tayo ng pantusok dun sa sa connector ng ng ignition switch ng AX 155 para abort natin yung mga wire. Yan, alisin natin yung connector na yan. Connector socket, may kahirapan nga lang kasi mahirap pag hindi natin bunutin yan, mahirap tayo mag-cut ng wire. So naalis na natin yung connector. So
kukunin natin yung pulang wire tapos yung kulay brown. Yan. Balatan natin. Balatan. Tapos itap na natin yung mag-abang muna tayo ng yung wire. Yan. Abang muna natin yung wire niyan. Tapos ibalik na natin sa dating niya sa may connection. So hayaan muna natin yan. Susunod natin yung starter switch. Yan. So balik tayo sa diagram. Yan. So balik tayo dito sa diagram natin. So natapos natin mag-abang ng wire sa ignition switch. Yan yung nasidan. So isusunod natin yung starter. Yan. Mapapansin natin sa diagram natin. So sa starter naman ay gumamit ako ng extra mini relay tapos diode. Yan. So sa extra mini relay ay gamitan ko para pang bypass doon sa switch ng brake light pag nagpreno ka. Kasi sa Aerox kasi hindi mag-start ang motor pag hindi ka nag-brake tapos pinush mo yung starter button. So ang trabaho nitong yung starter switch na para sa mini relay, para sa starter switch, yan, yung mini relay nito yung module. And so dalawa yung susupply niya. So manggagaling sa negative itong black blue, yan yung common ng starter mini relay. Yan. So dadaan dito tapos susupply dito sa sa mini relay na extra minus tapos sa diode. So negative yung extra diode, baliktad yung niya, yung dadaan natin. So negative lang dadaan dyan. Yan, yung silver dito sa taas, dito sa baba walang mark. Yan, so negative yan. Kung yung padadaan mo na positive, baliktarin mo. Yan, so ganyan yung diode, hindi lang sa pang-positive kundi rin sa pang-negative din yung one-way bulb current yan. Yan. So ito yung yung connector ng natin ng starter. Yan. So bunutin lang natin yan tapos hanapin natin yung wire na yung black blue tapos yung yung black yellow. Yan. Pero dito sa natin iba yung pinagkonektahan ko. Yan, kung balik tayo sa diagram natin. Yan. So yung makikita natin sa diagram yung common ng mini relay. Tingnan sa diagram natin, nakakonekta sa black blue na wire. Yan. Pero sa motor dito kinunika. Yan, kasi pag dito kasi parang gipit gipit dito. Gipit. So parehas lang yung connection niya, basta magkatapat lang yung kulay niya. Yan. Parehas lang din yung yan. Yung connection niya. So dito ako nagtap. Tapos yung sa yung may diode dito rin ako nagtap. Yan. So balik tayo sa may motor. Yan, so balatan na natin yung niya. Yung blue. Yan, so magabang lang tayo ng wire dyan. Yan, so pinapit ko na. Lagyan ng electrical tape para iwas short ng mga wire, para iwas sunog. Tapos yung diode, yan. So yung diode may wire na yan. Yan. So yung dapat yung walang mark dun sa may yellow black na wire. Yan. So abang lang natin yan. Lagyan ng electrical tape.
lagyan ng insulator yung diode din natin para hindi rin mag-short sa ibang mga wire. Iwas contact, iwas short circuit. So ito yung extra mini relay. Yan. So kinabit ko sa board para ma-secure yung ano niya, yung contact at hindi magalaw-galaw pag wire lang ikakabit mo. Yan. So balik tayo sa diagram natin. So yung in tapos common ng mini relay, yan pinagsama ko. Yan o, yung in tapos common pinagsama ko sa isang wire. So mapupunta sa kulay brown. Pero actually mukhang hindi dyan yata nakakonek eh. Mukhang dito nakakonek sa kulay black kasi mukhang gipit dito eh. Tapos yung normally open, yan nakakonekta sa yellow black. Tapos yung in, yung green, nakakonekta sa normally open. Tapos nakakonekta rin sa diode. Yan. So dalawa yung connection niya. Nakaparallel siya. Yan. So balik na tayo sa kapitan natin yung extra mini relay. So kung titignan yan yung nahugot ko na yung para sa brake, yung kulay black. Yan kasi hindi gipit. Yung pinakita ko dun sa sa diagram natin, yung connection niya dito nandito na sa kulay black. Yan, so yung connection rin niya dito nandito rin sa kulay black. So pares lang yan, basta nakatapat lang yung connector niya. Yan. Kasi kung dito tayo magkoconnect gipit. So papatuloy natin. Yan, ikabit natin yung pinagsamang in tapos common. Tapos pati yung yung normally open dun sa black na wire. Yan. So paalam guys, wag yung pagbalik na rin tong yung in tapos yung common. Dapat yung in tapos common ay kung i-correct nyo sa black. Balik tayo dito sa diagram natin. Yan. So make sure na yung in tapos common ng mini relay, kung ikakabit nyo dito sa may kulay na black, dapat nakatapat yung black sa kulay brown. Yan. So wag yung pagbalik na rin kasi hindi siya gagana pag nabaliktad yun. So yung normally open dun sa may black din, pero yung nakatapat niya yung yellow black. Yan. So pagkatapos na natin ikapit yung mini relay sa yung in, yung dalawang pula tapos yung green dito sa diode. So lagyan na natin ng wire din yan, iabang na natin. Yan, yung kung titignan nyo yung kulay green tapos yung nakakabit sa may wire na may diode. Yan. So yan tayo i-connect na mag-abang ng wire. So sa alarm naman, balik tayo naman sa diagram natin. Tapos tayo mag-tap sa starter. Kaya ang susunod natin yung alarm. Yan, kung makita niyo sa diagram na siya dyan. So ang hanapin natin connector ay yung connector ng signal light switch natin, yung turn signal switch. Yan yung nabilugan natin. Tapos yung busina. Yan, ito yung connector ng busina. Ang hanapin natin sa signal light yung white brown na wire. Yan. Tapos sa busina yung kulay black. Yan. So tungo tayo sa dun sa motor. Yan. Hanapin natin yung connector na yan. Yan. So ito yung connector ng flash relay. Yan. Yung pinakita ko sa diagram natin. Tapos ito yung connector ng busina. Yan. So ang kailangan natin dyan sa busina yung kulay itim na wire. Yan, dyan tayo mag-tap ng wire. Tapos dun sa
connector ng ano, yung turn signal light natin ay yung brown white. So guntingin natin ano yung kulay itim na ano, yung naka-insulator dun sa buong yung tatlong wire ng ano ng signal switch natin para hindi gipit mag-tab yan. Yan, so kunin natin yung brown white na wire at balatan natin. Yan, at itap na natin yung wire para sa module natin. So yabang lang natin yung wire. Yan, lagyan ng electrical tape. Yan, tapos sunod natin yung connector ng wire natin, yung kulay itim na wire. Yan, so magtap din tayo ng wire dyan. Yan, balutan ng electrical tape. So yabang lang natin yan. So tatlo na yung nagawa natin. At ang susunod natin yung kill switch naman. Ang susunod natin yung kill switch. So yung common at normally close ay papunta sa wire ng stand natin. Yan. So magkakat tayo ng wire. Yan, so magkat tayo dito. Tapos yung common at normally close ay i-connect natin doon. So kahit magbaliktad dyan, okay lang. So punta tayo sa motor, hanapin natin yung connector na to. Malapit lang to sa ano, sa stand. So babaklasin natin yung layering sa gilid. Yan, so tayo sa may layering natin. Babaklasin natin yung gilid. Pagkatapos sa side sa kabila rin. Yan, para makita natin ano, yung connector na kulay blue. Yan, so makikita nyo yung parang may kita yung lock dyan na ano. So hugutin din natin yan. So tanggalin natin yung balot na plastic dyan para makita natin yung connector na blue. Yan, so ito na yung connector na natin, yung nakita natin sa diagram. So magkakat tayo dyan ng wire, kahit alin dyan okay lang. So kakat na natin, tapos balatan natin para magtap tayo ng wire dyan, yung normally close at normally common ng ano, ng manirelay dun sa module. So tatap na natin yung dalawang wire. Lagyan ng electrical tape. Yan. Pagkatapos natin ito, balik natin dun sa dati yung connector. So natapos ko nang binalik yung ano, connector niya. Yung wire na tinap natin ay pagagapangan natin papunta sa harap. So ang susunod natin yung supply ng module. Tapos na tayo sa ano, sa kill switch. Ayun na si Danda. Ang susunod natin yung supply ng module. Yan. So gumamit ako ng 2-pin switch. Yung isang pin niya ay nakakonekta sa 12 volts. Yung isa ay papunta sa module. Tapos yung negative niya ay kakabit ko na lang yan sa body ground. So makikita nyo, nilagyan ko ng switch yung isang wire ay nakakabit sa positive ng battery. Tapos yung isang wire ay pinagapang ko sa harap. Yan yung
isang pulang wire. Yan yung positive ng module natin, doon natin kakabit. Yan, so kakabitan natin yung module natin. Yan, una natin kabit yung ignition switch. Tapos yung starter, suot natin. Yan, balatan natin. Tapos kabit natin dun sa inabang nating wire. Tapos suot natin yung alarm. Yan. So, kabit lang natin mga guys, kahit mabalik natin. Okay lang. Yan natin susundin yung kung ano yung nakakonekta yung yung normally open or normally close, yung normally open, mga ganun. Okay lang. Kaya kabit mo lang yan. Yan, tapos sunod natin yung kill switch, yung dalawang pulang wire. Yan. Balatan natin. Tapos sunod natin yung supply ng module. So yung positive na may label, kapit natin dun sa pulang wire. Yan, yung mga galing sa switch tapos sa baterya. Yan, kabit natin yan. Yan ang electrical tape. Yan. Tapos yung huli, lagyan na natin sa body ground. Yan, makikita nyo. Yan, malapit sa may ignition switch. Kasi may tornilyo dyan. Dyan ko na lang ikakabit. Kung lang guys discard ko ng pag-install ng ng 4 channel relay. Yan, so testingin na natin to kung gagana. So guys, so tapos na natin ang installan. Nakabit yung mga wire. So testingin natin. So ito yung application ko. Yan, na ginawa ko sa Meetup Inventor. Kung sino yung gusto nyo matuto nito, paki-watch na yung tutorial ko nito sa YouTube. Yan. So connect na natin. Yan. Yan, so switch natin yung ignition switch. Yan. So nag-indicate na nakashoot na yung part light. So start natin. Yung alarm hindi pa gumana kasi hindi ko pa napalitan ng flash relay na yung electronic flash relay, kaya hindi niya mapagana yung busina. Tumutunog, so kailangan pa ng palitan ng flash relay, electronic flash relay. Yan. So yung kill switch, yan, pag switch natin yan, kahit i-start natin, ayaw mag-start. Yan. Kahit i-start pa natin dito, yan, brake light, tapos i-start, wala. Kasi
Doon nga sa stand niya, doon ako kumuha ng kill switch niya. Yan. So, doon lang guys. So, thanks for watching. So, subscribe lang kayo sa mga bago pa sa channel ko. Thank you.